itong si Senator Bato, gusto nilang wag aksyonan ng korte yung hiling ng kampo ni Senator Bato, kanyang mga abogado, na dapat si Senator Bato ay wag isuko sa mga banyaga o sa ICC, no? Masyadong familiar yung mga salitang yan. Ang mga traidor, ang mga taksil ay hindi banyaga, kundi ang nasa loob mismo ng gobyernong ginagalawan natin. Gusto syempre ng Office of Solicitor General, dahil yan naman ay ang nag-appoint dyan kay Bangag. Right? Ang nag-appoint ay si Bangag. Malinaw pa naman, malinaw na yan sa sikat ng araw na yung Office of, yung Executive Office, which is yung pinamumunuan ni Bangag, ay talagang gusto nilang panghimasukan ang lahat ng branches of government. Dalawa na lang naman natitira, di ba? Ang Senado, which is yung legislative, at yung judicial nga. So gusto nilang panghimasukan, gusto nilang diktahan talaga na lahat ng ayaw nilang tao sa politika, lahat ng sa tingin nila ay hindi nila kakampi, kung pwedeng gorgorin na lang para hindi na makapagsalita, para hindi na makapag-share ng kanilang sentimiento, ng boses laban sa pagdanakaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, at lahat ng mga kasabwat, pati si Charis, si pamilyang adiktos. So ang sabi ni Torian sa kanyang mga pronouncement, na hindi basta-basta dapat isusuko si Senator Bato de la Rosa nang walang proseso sa local courts o sa domestic court natin, di ba? So paulit-ulit natin naririnig dahil hindi nga siya fugitive from justice. Hindi siya tumakas sa batas. Hindi siya convicted. Wala nga siyang warrant of arrest, di ba? So sinasabi ng ating mga magagaling na abogado, di ba? Ano sabi ni Senator Torian? May constitutional at international human rights protection, according to him, na dapat munang dumaan sa Philippine Court. So dakdak ng dakdak, mga kasabwat ni Marcos Jr., ang mga NPA-aligned na mga kongresista at mga senador na dapat isuko si Senator Bato. Ngayon, ang mga hypocrite at ang mga demonyong kalaban ng bayan, salta ng salta about human rights. Pero yung human right ni Senator Bato ay ayaw nilang irespeto. Paulit-ulit, okay? Hindi lang si Senator Torion, kundi yung iba pang mga magagaling na abogado, even though hindi nga sila Duterte-aligned na mga lawyers, na kailangan, okay, meron due process, na kahit may ICC warrant, dapat dumaan sa judicial process sa Pilipinas. Dapat payagan si Senator Bato, di ba, na-question yun yung warrant of arrest, magpresenta siya ng mga defense niya, at humingi ng proteksyon sa ating mga local courts. Pero ano ang gusto ng OSG? Inuutusan, minamanduhan, didiktahan ang Korte Suprema na huwag bigyan ng tsansa si Senator Bato na litisin siya sa Pilipinas o tignan yung inaakusa sa kanya ng ICC. Dapat idiretso na ipagkanulo si Senator Bato sa ICC. Walang pinagkaiba yan sa mga nakaraang pagtatraidor ng ating mga ninunong mga traidor, mga taksil na ipinagkanulo ang ating mga kababayan. Ito yung malungkot. Kaya sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo, hindi uusad ang ating bayan. Kailangan siguro ng 100 years bago tayo makalaya sa mga demonyo. Kasi ang kalaban natin ay hindi banyaga. Ang kalaban natin ay ang mga demonyong politiko na ang iniisip lamang ay vested interest. Paulit-ulit na hindi dapat isurrender si Senator Bato, okay, dyan sa kajotahan ng ICC nang walang local judicial review. Paulit-ulit na rin natin kay Spokesari Roque yan. Kaya humihingi ng TRO ang kampo ni Senator Bato. Pero gusto nila, isuko na talaga kasi nga gigil na gigil si Lisa Tanas, si Bangag Jr. at ang mga alipores siyang inutusan niyang kidnapin dahil nga naging palos si Senator Bato at madulas nga at hindi nila nahuli. Ngayon, ang reason sa lahat na yun, mga kababayan, paulit-ulit natin, ang reason kasi ayaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas Marcos, ng pamilyang Bangag at mga kasabot nila na malaman na sila ang punot dulo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila po ang nagnanakaw na mamayagpag sa Bureau of Customs, hoarding, smuggling, ang mga kamag-anak ni Satanas, kamag-anak ni Bangag, agriculture, halos lahat sa sangay ng gobyerno, pati sa PAGCOR at kung saan, ang dami kong in-expose tungkol dyan. Kaya yung sinasabi ng OSG na sapat na daw yung 9851, di ba, 9851 na hindi na kailangan, niwalay ang aksyon ng ng Philippine courts sa ICC. Ano 'yun? Mga kababayan, isa na ang ICC at saka Pilipinas, iisang branch na.
Well, alam na alam niyo mga kababayan kung ano talaga ang purpose ng Bangag administration na ito. Na paulit-ulit na ginagamit ng gobyerno ni Ombudsman Remulyang, lahat sila, yung Article 58 daw ng Rome Statute, pag-issue ng warrant na yan, na dapat, di ba, dapat sundin na isuko na. Pero sabi nga ni Atty. Torion, ayaw nila kilalanin yung Article 59 na nagbibigay ng karapatan, 'di ba, ng inaakusahan na para sana dinggin muna siya dito sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas na magkaroon ng local proceedings. Pero ayaw nga nila gawin 'yan, eh, kasi gusto na nga nila arestuhin, dukutin kasi nga gigil na gigil sila nung si Senator Bato ay naging, sabi ko nga heroic act yung ginawa niya na bumoto siya doon sa pag-change ng leadership diyan sa Senado. Kasi nga ngayon pa lang even before ay convicted na si Inday Sara sa mata ng mga demonyo. Kaya yan, itong pangyayari ngayon, Senator Bato, PRRD na pinadukot nila, ito ay konektado, kumbaga connect po ito. At ang kalaban ng bayan ay ang Bangag administration. Itong mga jutang ginimis na mga advocate ng human rights, they talk about human rights, pero ayaw nilang dumaan si Senator Bato sa tamang proseso. Even si Pangulong Duterte, nakidnap na nga nila, di ba? Ngayon nga, yung si Council Haynes ni PRRD na nag-submit ng mungkahi na i-review muna ang mental, physical condition ni PRRD, ino-oppose na naman ng mga demonyo. Ganito po kademonyo ang mga kongresista, ang mga rebelding makakaliwa na kalaban ng bayan. Ganito kademonyo ang Bangag administration. Wala silang pakialam sa isang presidente na naglingkod sa bayan, na binago ang Pilipinas. Dahil mismo ang Bangag, ginamit niya ang ano tawag dito, ang linya na kaya nung nakipag-partner siya, unit team, 'di ba? Kay Inday Sara, na itutuloy natin ang mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, 'di ba? Sabi niya, pero ginamit lang niya, nilinlang niya tayo, nilinlang niya ang mga Duterte supporters, nilinlang niya si Inday Sara at si PRRD, for sure di niya nalinlang dahil ever since ayaw talaga ni PRRD diyan na magtandem kay Inday Sara, nilinlang niya para makuha nila ang boto ninyo. Not only that, may expose dyan si Attorney Glenn Chong na ninakaw nila, nakipagsabuatan sila sa Satanas, si Bangag, sa Smartmatic. Kaya, nagganyan ang result sa 2022 election. Never ever kinasuhan ng Bangag administration si Attorney Glenn Chong patungkol dyan sa sinabi niyang nakipagsabuatan. 'Di ba? Si Marcos Jr., si Lisa Tanas sa Smartmatic para dayan ng election. But that's another story. Pinapaalala ko lang sa inyo.